susunod na mga eleksyon. O yaan ho yun. Sabi ni Johnny Manuyag, wise ang ICC, hindi naman mga bobo, malabo pa sa sabaw ng pusit ang interim release. Correct. Pero hintayin na lang po natin. No? Hintayin po natin yung Nobyembre 28 ho, mga bossing, ila-livestream nila yung magiging hatol sa dating Pangulo at sabay-sabay po mag-iiyakan ang mga DDS sa araw na iyon, mga bossing. Ngayon no, ay may nangyayari ho, breaking news ho ito, may nangyayari doon sa Baho de Masinloc po, mga kababayan ha. May nangyayari ho, ito. No? Dahil meron na naman po mga barko ng China. Ang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayong Biyernes, napansing nadagdagan ang mga barko at aircraft ng China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. May nakita pa ako, grabe, DDS. May nakita ko yung mga nagko-comment dyan mismo sa video na yan. Ang sabi matagal na daw na sa China na yan. Matagal na daw, hindi na daw po sa Pilipinas. Yung Baho de Masinloc na yan. Biruin mo ha, mga DDS yun, mga kababayan. Tapos ang sasabihin po nila, kami ang matatapang na Pilipino, kami ang makabayan na Pilipino. Putik na okay lang sa kanila na kunin Okay na okay lang po sa kanila na sakupin yung ating teritoryo. Di ba? Pagka sinabi mo naman, ang Pilipinas ay lalaban upang mapanatili ang ating mga teritoryo sa atin, pangangalaga. Pagka ganyan na po yung nagkausap na tungkol po sa mga meron na po ano ba Tagalog ng ayoko sabihin kasi bawal kay YouTube Pagdigmaan. Pag may digmaan na sasabihin ng mga kayo na lang mga loyalista, kayo na lang mga sumusuporta kay Bongbong Bangag. Sumugod diyan. Wala talagang duwag yung mga DDS. Manang-mana kay dating Pangulong Duterte na kung ano lang yung sabihin ng China, yun na yun. Pero ibahin nila ang ating presidente ngayon, ibahin nila ang ating Pangulo ngayon. Pumapalag ang ating Pangulo, mga kababayan. Di ba kaya nga sabi? Ang sabi ng China, bakit kayo may mga missile dyan? Bakit kayo may mga ganyan dyan? No? Ano sabi ni Pangulo? Depensa namin yan. Biruin mo, pati depensa ng Pilipinas, mga kababayan, pinapakialaman po ng China. Bakit kayo may mga BrahMos din? Bakit kayo may mga Typhoon missile? Binubuli nyo kami. Pero kung ang dating Pangulong Duterte ang masasabihan ng ganon, na, Duterte, bakit ka may mga missile dyan? Baka po nagkakandaan yan, ihi yan. Tatanggalin na po namin. Diba? Aalisin na po namin. Yan! Siyempre yung mga DDS, kanino po sila magmamana? Kundi po doon sa mga leader nilang duwag. Biruin mo. Sa korupsyon naman, ilan ang napakulong ng dating Pangulong Duterte daw? Na korap na opisyal? Wala naman Diba? Wala naman daw. Mismong si Katunying na ang nagsasabi, walang naipakulong si dating Pangulong Duterte na mga korap. Bakit to? Takot. Yun lang naman yun Kabado. Walang naipakulong na malalaking tao kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino po yung mga nakalista dyan? Sino po yung mga iniimbestigahan ngayon? Katagal-tagal ng panahon, bata pa lang tayo, alam na natin na si Chavit may kumbaga hindi okay yung mga galawan yan. Pero sino bumangga? Ito, gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga yung Chavit Singson, mga bossing, hindi ko alam kung natutulog pa yon. Mayat maya kaliwat kanan yung kanyang mga pa-interview, kaliwat kanan yung kanyang mga pa-presscon, mga bossing. Bakit? Natatakot na, malapit na ang Pasko. Magdi-Disyembre na mga kababayan. At di ba nasabi ni Boyeng Remulla, December 15, may mga kakalagyan na yan. Paglaban sa China, paglaban sa mga korap, wala yung Duterte. Kaya nga di ba ang sabi ni Trillanes, dating senador, yang si Duterte,
lahat ng kanyang ugali o lahat ng kanyang ginagawa ibinibintang sa iba. Yun, nagkatotoo na nga ho. Di ba? Ang sinabi ni Duterte, si Trillanes binenta. O, yung mga isla doon sa West Philippine Sea, yun naman pala halos sila pala yung ganun ang galawan. Halos sila pala yung ganun ang sistema. Maniniwala ho kayo, di ba? Na nung pagkapanalo ni Duterte dun po sa pagka-presidente, ay siya naman din pong saktong paglabas nung UNCLOS, mga kababayan. Nung sinasabi ng UNCLOS na ang Pilipinas ang may karapatan diyan sa West Philippine Sea, ang Pilipinas ang may karapatan diyan. Oh, hindi man lang nga pinansin ni Duterte yun eh. Ano ginawa ni Duterte? Wala. Ano lang yan? Papel lang yan. Ay, tubig lang yan. Ay, ano lang yan? Bato-bato lang yan. Di ba? Ganun ang ginawa niya. Pero kung ipinangalandakan ho ng dating Pangulo yon, saktong-sakto doon sa pagkakapanalo niya, malamang ho, mga bossing, kinampihan tayo ng napakaraming bansa. Di ba, Ma'am Neng Gigi, late ka na naman. Pagka kayo late, okay, ganun. Hi, Mark. Ganun lang. Hello, Mark. Pag ako late, gusto nyo, isumpa nyo na ako. Shoutout sa iyo. Di ba? Ganun lang. Mas nakikita ho natin, mga kababayan, yung pagkaduwag ho ng dating Pangulo na ibinibintang niya na weak leader si Pangulong Bongbong Marcos, na eto, doon na lang po sa usapan. Sa usapan na lang po na BRP, Sierra Madre. Si Roque mismo ang nagsabi na sila, dinidiskartehan lang nila yung pagpasok ng pagkumpuni o yung mga materyales na gagamitin pangkumpuni para doon sa BRP Sierra Madre. Tapos sinita pa ni Roque, kasi si Bongbong Marcos mayabang eh. Kasi si Bongbong Marcos pinapangalandakan yung pagpasok ng mga materyales. Di ho ba dapat ipangalandakan mo yan kasi nga barko mo yan, pangalawa, nakasadsad yan doon sa mismong teritoryo mo. O ano yung sinasabi ni Roque? Ikaw ang may karapatan talaga dyan. Di ba? Versus sa kanila, ano ibig sabihin nila doon sa dinidiskartehan? Yung sinasabi nilang dinidiskartehan, patago nilang ipinapasok yung mga pangkumpuni o yung mga materyales para kumpunihin yung BRP Sierra Madre. Sino po ang mas luwag doon? Biruin mo, barko mo, yung kukumpunihin mo, nakasadsad yung barko mo doon sa mismong teritoryo mo, tapos tatago mo. Di po ba? Tuloy natin to. Tatlong China Coast Guard at 2 People's Liberation Army Navy vessels ang namonitor sa labas ng bahura. This is a significant increase compared dun sa namataan nating 2 China Coast Guard vessel lamang nung 2 days ago. No? With Sasabihin na naman po ng mga DDS yan, sige, yarihin nyo na, kung matapang kayo, birahin nyo na yung mga barko. Hindi, no? Hindi ang Pilipinas ang magpapasimula nung mga digmaan ho. Kasi kapag binira mo yan, di na-trigger ho, di naggano. Sasabihin ng China, papaawa na naman po yun. Pabiktim po yun eh. No? Pabiktim ho yun, mga kababayan. Bakit? Kasi mga kababayan, yung mga DDS, ganyan din po pabiktim. Sasabihin niya, si Bongbong Marcos ang magnanakaw, ganito, ganyan. Tapos kapag yung tinanungan mo na ng ebidensya, magpapabiktim na ho yung mga yan. Duwag, mga supot kagaya ni Danny Javier. Sino naniniwala dito na ang mga DDS ay mga supot at duwag? Namana doon sa kanilang dating Pangulo. Taas ang kamay nung naniniwala na supot yung mga DDS. Aray. Tuloy ko ha. regard to our assessment, we think that the Chinese government is once again increasing their presence here dahil mas maayos na ang panahon. This allowed them to deploy more vessels from the Chinese Coast Guard and the PLA Navy. Tapos sasabihin pa, merong isang yung taga-highway, yung sa highway, yung dating nakalaban ni Busita na parang gustong pag-anuhin pa, parang gusto pang papaniwalain yung mga Pilipino na tayo ang komunista. Sila nga itong suporta sa mga komunista